kung ikaw ay isang OFW na uuwi ng Pilipinas, either magbabakasyon or natapos yung kontrata mo, ay kailangan mo panood to. So based lang po ito sa experience ko. So uwi ako ng Pilipinas, ano yung mga kailangan kong i-prepare, ano yung mga kailangan kong ipakita sa airport, either sa immigration, ano yung mga ginagawa noon kaysa sa ngayon. So ano ba yung mga pinagbago sa airport kapag uuwi tayo, ano yung mga requirements, ano yung mga hinahanap sa immigration. So i-share ko sa inyo mga finding is based lang po ito sa experience ko kung ano po yung naranasan ko as OFW. So pag uuwi kayo, to make sure lang na kailangan meron kayo at least 3 days bago kayo umuwi ng Pilipinas, is make sure lang na meron kayong e-travel pass. Kasi marami nagtatanong ay kailangan pa ba yan? Yes, mandatory po yan sa mga uuwi ng Pilipinas, especially sa mga OFWs na magbabakasyon or uuwi ng Pilipinas at lalapag sa airport natin, is make sure lang na meron tayong e-travel pass. At least 3 days before ka mag-travel is to make sure lang na meron kang e-travel pass. So kung ikaw na OFWs na madalas na nagta-travel, umuwi ng Pilipinas, ay alam mo na kung ano ibig sabihin ng e-travel, ano yung kailangan gawin. So pag uwi ka ng Pilipinas, mga finding as OFW, ang kailangan mo lang i-prepare is yung e-travel pass mo, passport, yung ticket mo, and of course, to make sure na legal ang pag uwi mo ng Pilipinas. So yun yung mga kailangan mong gawin. At pagdating sa immigration, mga finding, di ba before, medyo matagal, mahaba yung pila pagdating sa Pilipinas. So ang dami pumapasok sa airport natin, and then mahabang pila. So ngayon mga finding, marami na nabago. Like for example, yung artificial intelligence nila sa ngayon. So ngayon, pag pupunta ka ng airport, dadating ka ng Pilipinas, hindi ka napipili ng immigration para tatakan yung passport mo. So ngayon maraming pagbabago. Isa na yun sa mga itatap mo lang sa isang machine, yung passport mo, and then titingin ka lang sa camera to make sure lang na ma-scan na maayos yung mukha mo. So, tatap mo lang yung first page ng passport mo. Yung first page na sinasabi sa yung mga finding is yung kung saan yung picture mo at saan nakalagay yung mga information details mo, yung birthday mo, yung full name mo at yung picture mo. So, yun yung itatap mo sa machine. So, pag nandun na kayo is makikita ninyo kung ano ba yung sinasabi ko dito sa video na to. So, kailangan yun yung gawin nyo. And then, tingin kayo sa camera sa taas kasi i-scan nila yung face recognition mo, kung match ba doon sa passport mo. Okay? Kung match doon sa passport mo. And then, after that, to make sure lang mga finding, kailangan match talaga yung pictures mo pag in-scan yung mukha mo doon sa camera. Kasi karamihan mga finding yung iba, ito sinasabi ko, marami nagka-problema nito sa airport. Especially sa immigration, yung pag-scan kasi machine na ngayon eh. So AI, so napakadali talaga. Tapos ang dali nilang ma-identify kung totoo or legit ba talaga yung passport mo based dun sa mukha mo. May mga iba kasi nagpapaganda. Nag-iiba yung itsura nila before sa passport tsaka sa actual na picture nila or sa camera. Pag tinignan ng camera yung pictures nila, is nag-iiba na yung mukha nila kasi nga ang dami nilang nilalagay sa mukha, ang dami makeup or kung ano-ano yung ginagawa nila. So 'di ba yung passport natin valid hanggang 10 years. So ang dami nang nangyari sa mukha natin doon sa loob ng 10 taon. So marami na bago. So kung alam yung nabago yung mukha mo based doon sa passport at alam mong meron ka ng problema, may problema sa passport mo tsaka yung sa pag-recognize ng mukha mo ngayon, is kailangan mapabago mo na yung passport mo. Magpa-picture ka ng bago, magpagawa ka ng bagong passport kasi may mga na-encounter yung mga kapag hindi nagka-problema sila kasi nung in-scan yung passport nila, tapos in-scan yung face recognition nila dun sa camera, guys, hindi nagtugma. So nahirapan na yun sa immigration, kaya may mga ginawa sila, hindi ko alam kung ano yung nangyari kasi hindi ko naman siya na-experience, na-witness ko lang sa mga tao kung sino yung nagka-problema. So, please lang, advice ko sa inyo, magpa-picture kayo kung alam yung delikado kayo doon sa passport nyo ngayon at nabago yung picture nyo before sa passport mo, tsaka yung mukha mo ngayon, yung looks mo ngayon, magpa-picture ka, magpagawa ka ng bagong passport para hindi ka ma-delay at hindi ka mahirapan. And then, pagdating naman doon sa wait, ang pagkakaalam ko mga ka-finding, sobrang bilis lang dun sa machine. Pag tap mo ng passport mo, pag tingin mo doon, pag scan ng face recognition mo, tapos ka na. So hindi natatatakan yung passport mo. So yung iba nga, nagko-collect sila ng
tatak doon sa passport natin. Especially ako, gusto ko talaga mag-collect ng mga tatak sa passport kasi maganda din yun sa record natin, especially pag pupunta tayo ng ibang bansa, nagta-travel tayo. So masasabi na, oy, naka-travel to, ang dami na napuntang bansa to. So pag pupunta to ng bansa, especially mag-visit or mag-work, hindi naman ibig sabihin gagawa to ng kalokohan dito sa country na natin. So payagan natin kasi based doon sa proof na meron siyang mga tatak doon sa passport niya is safe at legal naman yung pagpunta niya sa bansa na to. So advantage din natin yung mga finding kapag mayroon tatak yung passport natin. So yun. So ngayon, unfortunately, mabilis na. Sabi nila mabilis na kasi AI na sa computer na. Tatap mo na lang yung passport mo, face recognition, labas ka na, tapos ka na sa immigration. So wala ng tao. And then ang disadvantage nito mga finding, naiipon yung mga passengers sa sobrang bilis dun sa immigration, sa pag-scan ng passport mo, naiipon doon sa waiting area ng pag-aantay ng mga luggages natin. Kasi sobrang bilis, so naipon na. So ngayon doon naman tayo mag-aantay ng ilang minuto para antayin yung mga bagahe natin, yung mga check-in natin. So medyo matagal. So yun. Yan yung mga pagbabago sa immigration, mga finding. So yun yung sinishare ko sa inyo kasi yan yung na-experience ko. And then aside from that, so yun nga, nagpag-usapan natin ano yung mga kailangang mga requirements na hahanapin sa airport at sa immigration. So yun lang. Kailangan ng e-travel pass 3 days before ka mag-travel, umuwi ng Pilipinas, especially yung ticket mo, yung passport mo. So yun lang mga finding. At kapag babalik naman kayo ng abroad, babalik kayo sa work nyo o kung saan kayo pupunta, is make sure lang na dala niyo yung e-travel pass pa rin, passport, yung visa ninyo kung pupunta kayo ng ibang bansa at magtatrabaho, or yung residence card ninyo is kailangan yan. Kasi yan yung magpapatunay na may visa kayo or legitimate yung pagpunta niyo sa bansa na to para magtrabaho. Or magbakasyon kayo or mag-visit kayo, kailangan meron din pa rin kayong visa. So yun, so kung mag-work kayo at alam nyo may work na kayo dito at babalik lang kayo ng Pilipinas para magbakasyon, to make sure lang na meron kayong visa, meron kayong residence card para makabalik kayo kaagad dito na maayos, walang problema. So pabalik dito mga findings sa abroad, ang kailangan nyo lang is yung ID mo, yung residence card mo, passport, yung COE. Kailangan yun mga finding. And aside from COE, yung e-travel pass kailangan pa rin. At kailangan mong i-update yan para makakuha ka ng certificate mo sa yung OEC. So saan ba nakukuha yung OEC natin? So buksan nyo lang egov.ph, nandyan yan sa app na yan at makikita ninyo doon sa Balikbayan, Balik Manggagawa ay makikita ninyo yan doon sa page ng egov.ph. So ano pa ba? So yun lang mga finding, yun lang yung naaalala ko, yung experience ko at sana ay nakatulong itong aking munting video para doon sa mga kapwa ko OFWs na bibisita or uuwi na ng Pilipinas para magbakasyon sa kanilang mga mahal sa buhay. At yun lang, so sana ay nakabigay ako ng konting information bago kayo umuwi ng Pilipinas, and to make sure lang na ready yung mga papers natin at ready tayo doon sa reality kung ano yung makikita natin pag tayo yung nandun na mismo sa airport. So yun lang yung mga ka-finding. Bye-bye!